Mga bagay na dapat alam mo bago ka pumunta dito sa New Zealand. Hi everyone! Ako nga pala si Pam and I make contents about New Zealand and share our life here. Ito ang ilan sa mga bagay na dapat alam mo bago ka pumunta dito sa New Zealand. Number 1, cost of living. Kabilang ang New Zealand sa mga first world country. Mataas man ang pasahod dito ay mahal din talaga ang cost of living. At ang pagre-rent ng bahay ay isa sa magiging malaking part ng inyong bills dito sa New Zealand. Weekly kasi ang bayaran ng mga house rental dito sa New Zealand. Ang pag-ipon at pagtitipid ay nakadepende na rin sa inyong magiging lifestyle. Number 2, maagang nasasara ang mga establishments or shops. Lalo na kung kayo ay nakatira sa mga countryside. Karamihan at madalas dito ay nagsasarado na at 5 PM. Dito nga sa place namin sa Hawke's Bay ay may mga coffee shop na nagsasarado na ng 2 PM. Pero may mga establishments pa rin naman na nagsasara hanggang 9 PM. Katulad ng mga grocery stores at ilang mga kainan. Number 3, mahal ang mga services. Tulad ng mga haircut, manicure, pedicure at car wash. Kung sa atin sa Pinas, napaka-affordable ng mga ganitong services. Dito sa New Zealand, ma-afford mo naman siya kung meron ka namang trabaho. Pero hindi mo talaga maiiwasang manghinayang dahil ang mga haircut at pagpapalinis ng kuko dito ay nag-range from $30 to $50. Kaya ako, sariling sikap na lang ng paglilinis ng kuko. Kami na lang din nagugupit ng buhok ng anak ko at si Mr. na lang din talaga ang naglilinis ng sasakyan namin. And again, ang pagtitipid at pag-iipon ay nakadepende na rin talaga sa lifestyle nyo. Number 4, mataas ang risk ng skin cancer. Dahil na rin sa location ng New Zealand na malapit sa butas ng ozone layer, napaka-high risk na magkaroon dito ng sunburn and skin cancer. Kaya kahit na winter at malamig sa labas, importante pa rin talaga ang sun protection. Number 5, public transportation. Sa mga big cities katulad ng Auckland, Wellington, and Christchurch ay meron mga train at mas marami ang bus. Pero sa mga maliliit na city or countryside ay medyo mahirap ang public transportation. Katulad dito sa place namin sa Hawke's Bay. Meron ditong taxi, Uber, at limitado naman ang biyahe ng bus. Madalas nga ay hanggang 5 PM lang ang biyahe nila. At doon ka lang sa mga bus station, pwedeng bumaba at sumakay. At ang waiting time ng bus, kung hindi 30 minutes, ay nasa 1 hour. Kaya mas convenient at necessity talaga dito ang pagkakaroon ng sariling sasakyan. And by the way, magagamit nyo pala ang Philippine Driver's License dito sa New Zealand for 12 months upon your first entry. And please take note na dito sa New Zealand, ang driver seat ay nasa right side and you need to drive on the left side of the road, which is opposite sa atin dyan sa Pilipinas. Sa umpisa, nakakalito talaga. Kahit nga ang pagtawid ng kalsada, nakakalito na. Pero syempre, masasanay ka na rin pag tumagal na. Number 6, tax. Dito sa New Zealand, habang lumalaki ang sweldo mo, ay lumalaki rin ang dapat mong bayaran na tax sa gobyerno. Meron sila ditong sinusunod na pay-as-you-earn tax brackets. Minsan nakakagulat na lang talagang makita kung magkano ang tax sa binabawas nila sa mga sweldo. But eventually, ay masasanay ka na rin. Kasi dito sa New Zealand, kahit papaano, nakikita mo, nararamdaman mo, at higit sa lahat, napapakinabangan mo naman yung tax na binabayad mo sa gobyerno. Number 7, limited options. Dahil nga ang New Zealand ay located sa Southern Hemisphere, geographically isolated, kaunti ang populations, ay kakaunti lang din ang mga options nyo pagdating sa brands, shops, restaurants, mga damit, lalo na sa mga panglalaki, at lalong-lalo na kung kayo ay nakatira sa mga countryside. Kaya kung mahilig kang mag-shopping at gumala sa malalaking mall, medyo maninibago ka talaga dito. Pero dito naman sa New Zealand, hindi ka mauubusan ng pupuntahan. Maraming nature activities na pwedeng gawin dito at kung nature lover ka, siguradong mag-e-enjoy ka talaga dito. Bago ko nga pala ituloy ang video na ito, gusto ko malaman kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan na ba umaabot ang video ko. At ano bang naiisip mo kapag sinabing New Zealand? I-comment mo na rin para malaman ko. Para sa ating number 8, ang 4 seasons. May 4 seasons ang New Zealand. December to February ang summer dito. Kaya hindi mo rin mararanasan ang white Christmas. Ito ay dahil na rin nga sa location ng New Zealand. At alam nyo ba, dito sa New Zealand ay hindi uso ang mga cottage or hotel na malapit sa dagat. Mahigpit ang gobyerno sa mga ganong bagay at talagang pinoprotektahan nila ang natures dito. Kaya kung magsuswimming kayo, kanya-kanyang bitbit at diskarte na lang ng mga masisulungan nyo. Pero minsan, dito sa New Zealand, mararamdaman mo ang 4 seasons in one day. Yung tipong sobrang init ngayon, few minutes later, sobrang lamig naman. Or di kaya biglang uulan. Kaya dito, kahit pa summer, ay hindi pwedeng mawala ang jacket sa baon namin paglalabas kami ng bahay. Dito nga rin pala parang ang awkward na kapag gumamit ka ng payong kapag maaraw. At pag tumagal ka na,
may mga times na ikaw na mismo ang hahabol sa sikat ng araw. Number 9. Pag-attend sa mga party ng kiwi. Dito sa New Zealand, kapag pupunta ka ng party ay huwag kang mag-expect ng maraming handa. Madalas kasi dito, ang handa lang nila ay mga pika-pika food. Minsan, yung mga tao, nagdadala rin sila ng kanilang mga pagkain na may isi-share sa party. Ganon din sa alak. Madalas kapag nakikipag-inuman sila, kung hindi sa pub, sa bar, at kung sa bahay naman, magdala ka ng sarili mong alak. Hindi rin basta uso dito ang walwal na inuman, lalo na kung ikaw ay magdadrive pa uwi pa ng bahay. Pero syempre, ibang usapan kapag Pinoy party ang pupuntahan mo. Automatic yan. Food is life and Sharon is always present sa mga handaan. And number 10, may ukay-ukay din sa New Zealand. Yes, kabayan, may ukay-ukay din dito. Para sa mga bagong dating at nagtitipid, ito ang magandang puntahan nyo. Op shop ang tawag nila dito. Kung saan, bukod sa mga used clothes, pwede ka rin makabili dito ng mga furnitures or kahit anumang mga gamit sa bahay. At ang mga gamit na binibenta dito ay mga donations rin ng mga tao dito sa New Zealand. Hindi sila kumukuha ng mga bales na ukay or yung mga galing sa ibang bansa. At alam niyo bang ang mga bantay sa op shop ay volunteers lang? Ang mga income kasi na nakukuha dito ay dinodonate naman sa mga charities. Kaya kung iisipin mo, nakamura ka na, nakatulong ka pa. O ano, gusto mo pa ba ng mga New Zealand contents? Follow for more!